Steadfast pa rin ang pamahalaan sa pagpapatuloy ng usapang pangkapayapaan sa CPP-NPA-NDF sa kabila ng pagkansela ng Pangulong Rodrigo Duterte sa unilateral ceasefire matapos tambangan ng makakaliwang grupo ang mga sundalo sa Davao del Norte. Samantala nakatakdang magpatuloy o magsimula ang usapang pangkapayapaan sa pagitan ng pamahalaan at ng CPP-NPA-NDF sa 20 ng Agosto. Ang detalye sa ulat ni Rocky Ignacio. Umaasa si Pangulong Rodrigo Duterte na matatapos ng kapayapaan sa pagitan ng gobyerno at CPP-NPA-NDF sa kanyang kauna-unahang pagharap sa Malacanang Press Corps matapos maupo sa pwesto. Sinabi nito na bibigyan prioridad ng kanyang administrasyon ang pagtamo ng kapayapaan. I pray to God na ito gusto ko sa generation ko. With the MI, MN, wag lang yung mga kriminal. Wala kasi akong, I cannot see, Rocky, a redeeming factor to open my mouth and begin to talk about peace with criminals. Kasi di naman hinto yan. Criminality is to crave for money to reach into your hands the dirty way. I cannot do that. Pero so anong directive mo kay Secretary Duresa para ma-retain or yung confidence building, talking peace with... Kaya nga ako nag-declare ng ceasefire. Pero binawi mo. Ako pa ang namatayan. Kami pa ngayon ang kontrabida. I declared truce. Nagbabaan yung mga sundalo galing bukid. Tapos inambos. Kami na nga ang namatayan. Yung kaibigan ko pa ang... Git nito kung nagkaroon man ng miscommunication, ang mahalagay susulong pa rin ng pamahalaan ang usapang pangkapayapaan. Nakatakdang magtungo pa rin sa Norway ang Government Peace Panel sa August 20 para sa isinusulong na peace talks. Inalis ang Pangulo ang nauna na idineklarang unilateral ceasefire matapos ang pananambang ng New People's Army sa tropang sundalo sa Davao del Norte. Hindi rin natugunan ng komunistang grupo ang pagdedeklara ng sariling tigil putukan. We are hoping that we could just talk. Maybe we did not understand each other. And so the best way is really to talk again and find out whether it is reachable or beyond our reach. But I believe that as a nation, as people, as citizens of this country, and knowing fully well the cost of fighting with each other and buying the bullets on our side to kill our fellow Filipinos seems very, well, it's always a despicable thought to me. But I hope that we can proceed with the talks with the Communist Party of the Philippines, and I'll be spending about 10 days after tomorrow. I'm gonna firm the structure sa Mindanao issue. We will be going for the framework regarding the two factions, the MIMN. But I'm very sorry to say that there will be no talks about these things, Abu Sayyaf. I will not deal with criminals. I will not deal persons so extreme brutality. There is no redeeming factor or reason for me to sit down and talk with criminals. Pareho lang rin yan sa droga. They're out to just derail the life of a nation. Walang iba yan eh. That's the only matter. The purpose is to kill. The purpose is to kill and to invoke the name of God. Such kind of God, I would say. So may we be enlightened in the coming days. My desire is just to see my nation at peace. And for everybody in this generation, before I make my exit, that we will live in peace
and live a country that is prosperous. Samantala na isang Pangulo ang dagdag na 10,000 sundalo at 5,000 pulis para tiyakin ang seguridad ng buong bansa. Para sa PTV News, ito si Rocky Ignacio. Ako po si Cathy San Gabriel. Subscribe na sa PTV YouTube channel. I-click lang po ang subscribe button.